Welcome to Transform Global Faith Ministries. Our vision is to see nations transformed as we set our eyes and direct to create an impact not just the Philippines but around the globe. We are in the mission of raising up authentic leaders who will rise up and carry God's ultimate intention in fulfilling the Great Commission to disciple all nations, establish His righteousness and His kingdom on the earth. As we believe in the reality that transformation starts by changing one mind, one person at a time. At the heart of our ministry lies the desire to usher people in discovering their true identity, purpose, and vision in life. As we carry and spread the gospel of the kingdom that Jesus preached, who we are radical disciples who value kingdom lifestyle, laws, and principles. We are servant leaders geared towards impacting the world as we pursue and prioritize our God-given purpose. We are perpetual learners who intentionally grow in character, wisdom, and revelation. We nurture the youth to grow with the right mindset to succeed and serve the next generation. Above all else, we operate in compassion and love as we strive to reconnect people back to God and His original intent. What we do as we continue to dominate in the 7 spheres of influence, we are committed to raising the banner of righteousness in all nations, growing unto perfection as we embody God's kingdom values and lifestyle, equipping disciples to become sons of God who will reflect the image and likeness of Jesus Christ. We are not a religion. We are a nation, a tribe, a peculiar people zealous for God. We are Transform Global Faith Ministries, transforming lives, transforming nations. We bring you the latest headlines that are shaping our world this week. Let's get right into Global Updates. Russia was struck by a powerful 7.4 magnitude earthquake, sending shockwaves through the region and triggering emergency responses. The tremor has raised concerns over possible aftershocks and infrastructure damage, although full assessments are still underway. Storm Wifa recently swept through Hanoi, Vietnam, bringing intense winds and torrential rain that led to widespread flooding and disrupted daily life. The storm claimed at least 3 lives and damaged 3,700 homes and infrastructures. Local authorities are working to ensure safety and restore affected areas. This week, the Philippines was hit by severe flooding due to intensified monsoon rains. In Metro Manila and nearby provinces, rivers overflowed, homes were submerged, and over 70,000 residents evacuated. At least 6 lives were lost and several still missing. From Davao City to the nations, here are the updates that showcase God's kingdom agenda in our community. This is TGFM News Flash. Attention TGFM leaders! We're excited to announce that all Kingdom Life Training batches will now be merged into one unified gathering. Starting this week, physical training will be held every Wednesday only. Let's come together, be equipped, and advance as one. See you every Wednesday for Kingdom Life Training. On August 9, 2025, the Transform Marketplace Radicals, in partnership with the Philippine Red Cross, will conduct a second round of bloodletting drive aimed at supporting the ongoing needs of local hospitals and medical facilities. Your donation can help save multiple lives. Let's extend our hearts of service and kingdom impact. Register to be a donor now. More and more life groups are being opened each week across communities, cities, and nations, marking a powerful movement of discipleship and kingdom expansion.
At the heart of this momentum is the newly released Life Booklet by Pastor Roy Oliveros. This resource has quickly become a vital tool for life group leaders and disciple makers. Order your copies today. LifeHacks Beyond Virtual Training And mentorship program Batch 7 is now open for enrollment. Are you searching for the key to living life effectively? This is your moment. Don't miss the chance. Get ready to explore time-tested principles that will help you live with clarity, direction, dominion, vision, and purpose. Classes begin on August 2, 2025, Saturdays at 7 p.m. And that's a wrap for this week's TBN News. Your number one source of good news that empowers And transforms. Ako si Camille Bianca Del Llosa. Nagapuyo ko karon sa United Arab Emirates ug nagtrabaho isip guest services agent sa Etihad Airport Services sa Zayed International Airport. Niadto, daan ko nga usa ka broken og mahiyom nga babay. Nagbulag ang akong ginikanan katong bata pa ko. Ug kanunay ko maglibong nga nung wala mi kompleto nga pamilya sama sa uban. Apan ang pagpuyo sa usa ka nasud nga desierto, murag naa sa kamingawan, kung walay Diyos. Kini uga og hilom. Nalisang ko sa kinibuhi kay akong gisunod ang akong kaugalingong gusto. Nangita og kalipay sa kalibutan og wala na matuman sa giya sa Ginoo sa pagtugod og relasyon. Pasalamat ko nga na broken ko usab. Kay kini nga nagbalik na ko sa Ginoo, labi pang kusgan og nagtubok pag-usab sa pagtuo. Ang akong kinabuhi na usab sa dihang niapil ko sa life group sa akong college days sa USAP niadtong 2014. Importante kaayo nga naay kaila ug makatabang kanimo dili lang sa akademya, kundi sa paghatag og pulos sa kinabuhi. Tungod sa life group, natanaw na ako nga mas gusto na ako mailhan ang akong Ginoo ug manluluwas. Nga mao ang rason na nakaapil ko sa akong unang divine encounter. Niuban ko pag-usab sa divine encounter niadtong miaging tuig pinaagi sa online. Ug niapil ko usab sa physical healing ug deliverance niadtong Marso karong tuiga sa Davao. Importante kayo nga dunay gihapon kitay divine encounter bisag online. Walay butang nga lisod sa Ginoo ug bisan asa ka, madani ka sa iyang gahom. Giingon sa Ginoo sa iyang pulong sa Isaiah 43 verse 19, "Tan-awa, pagahimo ako og bag-ong butang. Karon kini muusbong. Dili ba ninyo kini masayran? Magahimo ako og dalan sa kamingawan ug mga sulba sa desierto." Sa akong baptism of fire ug Holy Spirit, nakakita ko og panan-awon sa suba sa uga nga yuta. Gituuhan ko nga pasabot kini sa panahon nga espiritual nga kaugahan. Mabanhaw pinaagi sa daghang awa sa espiritual nga pagpabuhi ug panalangin sa Ginoo. Gihatod ko sa kamingawon aron ipahinumdom kanako nga ang akong adlaw-adlaw na kinabuhi gikan lamang sa Dios. Nakabantay ko nga kini nagtimaan sa kinabuhi nga presensya sa Ginoo sa sulod nako samtang nagpuyo sa espiritual nga uga nga palibot dinhi sa UAE. Diin daghan ang nagtuman sa laing-laing mga tinuuhan. Pinaagi sa akong pagbago gikan sa pagka-broken nga kinabuhi ngadto sa usa ka tawo nga adunay God-given identity. Nakaya na ako ang mga hagit sa pagpuyo sa gawas sa nasod. Apan sa divine encounter, giusab sa Ginoo ang akong panglangtaw sa pamilya ug sa akong kaugalingon. Nadawat na ako ang gugma nga akong ginapangayo. Kini nga gugma ang nagtubo sa ako ug nag-abli sa akong mata. Gihimo ko sa Ginoo nga mas kumpiyansa ug naapektuhan usab ang akong pamilya nga niapil sa divine encounter. Karon, nagdumala ko og simbalay pinaagi sa Zoom gikan sa Pilipinas ug kanunay attendee gikan pa sa Australia. Dinhi sa UAE, nagsugod usab mi og simbalay sa pagsugod sa akong ig-agaw unya sa akong higala ug karon pod sa akong mga kauban sa trabaho. Nalipay kaayo ko nga makatabang og daghang kalag nga makabalik sa Ginoo. Ug ang akong prophetic nga ngalan mao si Ruth. Tanang himaya alang sa hari. Hingpit nga adlaw TGFM Nation. Bulahan ka karong adlawa kay naa ka diri sa simbalay. Kung diin aktibo ang presensya sa atong buhing hari. Lingia ang imong katapad ug ingna dili magpatulog-tulog.
Pagmata! Kay ang salmo nagaingon, ang manlalaban sa Israel, dili gayud magduka o matulog. Ang Ginoo magbantay kanimo. Ang Ginoo anaa sa imong kiliran aron sa pagpanalipod kanimo. Ang Ginoo manalipod kanimo gikan sa tanang kadautan. Ampingan niya ang imong kinabuhi. Busa, manindog kita ug magiusa sa pag-awit, pagdaig ug pagpasalamat sa Ginoo na walay pagluya-luya. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbabat, nagsusumaho, maging bapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumaho, maging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumaho, maging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hingpit nga adlaw TGFM Nation. Ako si Chris Alicante ug usa ko ka medical nga doktor. Sa pagkakaroon residente nga doktor ako sa Panabo Polymedic Hospital sa Panabo City. Gusto na ako magpasalamat sa atong minahal nga mga pastor, Roy and Rochelle,
Alang ni ining pribilehiyo nga makashare sa akong testimonyo bahin sa tithes and offering. Nailan ako ang Ginoo sa edad nga 19 samtang 4th year college pa lang ako. Usa sa mga butang nga akong nasabtan pag-ayo ang tithe and offering. Dili kita tag-iya sa atong kinabuhi. Ang tanan nga naa sa kuha gikan sa kamot sa Dios ug dili kita angay nga mapanalanginan sa mga gihatag niya kanato. Busa, kinahanglan kita mohatag o pagtahod isip pagpaila sa atong pagmahal o pagpamatinud-anon sa atong hari. Unsay ipasabot sa homage. Ang homage usa ka porma sa pagtahod nga gihatag sa usa ka hari isip timaan sa respeto o pagpanalipod nga sa modernong panahon mahimo natong ikatandi sa buhis o tax. Sa una wala pa ko sa maong komunidad. Apan karon, gidasig na ako ang matag estudyante nga magsugod sa paghatag sa inyong tithe and offering sa sayo pa lang. Pinaagi sa pagsabot niini, daghang pabor ang inyong maablihan nga maabot sa inyong kinabuhi. Apan timan-i, dili kini pinugos. Hangtod nga makaangkon ka sa tinud-anay nga pagkayag o pagsabot. Busa, atong putlo ng panguna-huna nga malaglag ka kung dili ka maghatag og tithes. Sa pagkahuman sa akong pag-graduate, nagpadayon ko sa pag-eskwela sa medisina sa Mindanao State University College of Medicine. Maoy pinakalisod na akong panahon sa pinansyal kay gamay ra ang akong allowance o kinahanglan ko nga mag-budget niini samtang kada semana. Bisan pa ni ana, matinud-anon gyapon ako sa akong tithes. Sa katulong tuig na ako sa medisina, mas nisamot og kakulang akong panalapi. Mipalit lang ko usa ka kilo nga tamban, usa kini ka barato nga klase sa isda kada Domingo, lutoon kini og kana taman sa tibuok semana na. Hangtod nga niabot ang pabor. Usa ka senior nga medical nga estudyante ang naghalad sa iyang trabaho isip encoder sa annulment cases sa among psychiatrist sa Iligan City. Mao kadto ang sinugdan sa akong breakthrough. Dili pa man daghan ang akong nadawat, pero mas nisayon ang akong internship sa Silliman University Medical Center ug nakadawat ko og mas dako nga allowance kumpara ni adto. Pagkahuman, nakapasar ko sa medical board exam sa unang pagsulay. Nahimo akong tibuok ka doktor ug sukad ni adto kanunay nang gihatag sa Dios ang akong mga panginahanglan hangtod karon. Tungod kana sa matinud-anon nako nga paghatag sa akong tithe and offering. Proverbio 11:24. Ang pagkamaabi-abihon nagdala og kadato, apan ang pagdumili sa paghatag nagdala og kapobrehon. Tinuod gayud nga ang usa sa mga sikreto sa pagkadato mao ang paghatag og tithes kay ang atong hari matinud-anon sa iyang mga saad. Apan kinahanglan kini atong ampingan aron mapadayon ang kalampusan. Malakias 3:10-11. Dada ang tanang tithes sa akong balay alaan aron adunay pagkaon sa akong templo. Buhata kini. Nag-ingon ang Ginoo sa mga panon sa langit, og ablihan ko ang mga bintana sa langit alang kaninyo. Ibubo ko ang daghang panalangin, wala namoy igong luna sa pagdawat niini. Sulayi ako, isulayi ninyo kini, og makita ninyo ang akong saad. Ang inyong umahan mubunga og daghan, og akong pagpapanalipdan kini gikan sa mga peste og sakit. Ang inyong mga paras dili mahulog sa wala pa kini hinog. Nag-ingon ang Ginoo sa mga panon sa langit. Kini nagpasabot sa pagpreserbar sa panalangin. Ang tithes ug offerings dili lang para sa atong pinansyal nga kaayuhan kundi para sa espiritualhanong pabor o pagpanalipod. Ang first fruit offering, kung ang tithes ug offerings nakalink sa preservation ug supernatural favor, ang first fruit offering gilangkuban sa pisikal nga panalangin ug supernatural manifestation. 2015 gidawat ako sa ospital nga akong gitrabahuan karon. 2016 napalit na ako ang akong balay. 2017 nabuak ang sumpa sa among pamilya. 2018 nakapalit ko og akong unang sakyanan ug nahuman bayran sulod sa usa ka tuig. 2019 nakapalit ko og ikaduhang sakyanan. 2020 na protektahan ko batok sa COVID-19, gi-assign ko sa isolation room, wala gyud ko nagpositive sa RT-PCR bisan kausa. 2021 gidawat dayon ko sa ospital sa gobyerno nga akong gi-applyan. 2022 naminyo ko. 2023 nanganak akong asawa sa among firstborn. 2024 nagkadaggan ang among mga tinun-an sa pagtuo. Sa tanan, ang paghatag sa atong tithe and offering og first fruit mao ang nagdala sa atong mga panalangin nga dili lang pangkalibutanon kundi espirituhanon usab. Maghatag na kita.
pagsimba, ipayaw ang atong kamot. Mulukso, masayaw, masinggit ug maghugyaw, balaan dalaygon nga Dios. Karon ang adlaw sa Dios, karon ang adlaw sa pagdaigog pagsimba, ipayaw ang atong kamot. Mulukso, masayaw, masinggit ug maghugyaw, balaan gamhanan ang Dios. Daygon ko ikaw, o Dios nga labing gamhanan, matuboy ka sa among pagsimba. O Dios nga way kausaban, hangtod sa kahangturan, daygon ko ikaw, sa way katapusan. Karon ang adlaw sa Dios, karon ang adlaw sa pagdaigog pagsimba, ipayaw ang atong kamot. Mulukso, masayaw, masinggit ug maghugyaw, balaan gamhanan ang Dios. Daygon ko ikaw, o Dios nga labing gamhanan, matuboy ka sa among pagsimba. O Dios nga way kausaban, hangtod sa kahangturan, daygon ko ikaw, sa way katapusan. Daygon ko ikaw, o Dios nga labing gamhanan, matuboy ka sa among pagsimba. O Dios nga way kausaban, hangtod sa kahangturan, daygon ko ikaw, sa way katapusan. O Dios nga way kausaban, hangtod sa kahangturan, daygon ko ikaw, sa way katapusan. Daygon ko ikaw, sa way katapusan. Daygon ko ikaw, sa way katapusan. The Age of War. The Age of War is a teaching series that will take every believer beyond the normal state of understanding Christianity and salvation. In this series, we will talk about the purpose of creation that includes mankind, angels, Satan and demons. We are going to highlight the purpose of creation, the upgrade of man, the mandate, the downgrade, the prophecy, the seed war, the pilgrimage, the tabernacle, the days of Noah, the days of Lot.
We will also unveil the mysteries of the waters, the blood and the Spirit. Then we will take you to the end times gospel, the day of vengeance, the last enemy, and the age of war. This series will take every believer into another level of faith and triumphs in life. You are born not just to be a Christian to secure for heaven, yet lose your earthly influence. No, you have a huge role in the huge saga of life. You have a part to play in this end times movement of the Lord. The Lord is looking for His remnants who are ready to capture the mind of Christ and take their dominion authority back to dethrone every principalities, powers, rulers of darkness of this world, and against spiritual wickedness in high places. Wake up. Arise, you who sleep, and put on all the whole armor prepared for the days of battle. You are my battle axe and sword, says the Lord. With you I will shatter nations and destroy many kingdoms. King Jesus said, I did not come to bring peace, but a sword. This is war, and there is no neutral ground. If you're not on my side, you're the enemy. If you're not helping, you're making things worse. Welcome to the age of war. Ang makapalihok, maka-activate sa kinabuhing walay katapusan, mao ang bunga sa pagkamatarong. Naay duha ka espiritu nga nagalihok sa atong kinabuhi karon. Ang isa nagalihok, apan ang usa natulog. Unsa man ni siya? Ang tanan ko unsa? Naa dinhi sa Korinto. Ingon ri 2 Corinthians 4:12. Unsa ingon dia? Kini nagpasabot nga dinhi kanamo ang kamatayon maoy naggahom, apan diha kaninyo maoy naggahom ang kinabuhi. Unsay pasabot? Ang kamatayon usa ka gahom. Kana nga kamatayon maoy nagalihok diha kanato karon. Ang kamatayon active pero ang life nara, dormant. May ngunta natay kinabuhi nga walay katapusan. Pero ang question, na ba kay kinabuhi nga walay kamatayon? Kaya pwede man nga na kay kinabuhi nga walay katapusan, pero mamatay ra gyapon ka. Walay lain espiritu nga nagalihok sa imong kinabuhi. Tanan nga naa nimo puro kamatayon. Ang nagapalig-on sa kamatayon kay ang sala. Ngano man gid magpadayon ta sa sala? Ngano na man gyapon gid? Ngano di man nimo wa gid sala sa tong kinabuhi? Pangutanaw ngano? Tungod sa atong mga kaapuhan, atong mga lolo, mga ninuno, nagpuyo sa sala. Napasa na, pinaagi sa atong DNA. Mabitaw na nga, ang sakit ni lolo, sakit gyapon nimo. Di na maputol ng sala, di maputol ng tunglo. Ay mao na mag-lead sa mo sa kamatayon. Unya, dawato na to. Ay, mao na gitong panahonan niya. Mao na yang panahon, gikuha na Ginoo. Ginoo ni kuha naon sa mo? Asa man ninyo nga buktot ka tinuhuan? Mao na yung mga tinuhuan sa relihiyon. Dili gasubay sa pulong sa Ginoo. Pero may na lang, salamat sa Ginoo, sa grasya sa Ginoo, naay bag-ong gahom nga na-establish. Gitawag ni siya kinabuhi nga walay katapusan, diha kang Kristo lamang. Pero ang question karon, unsa man nato pag-activate anang kinabuhi? Ang makapalihok, maka-activate sa kinabuhing walay katapusan, mao ang bunga sa pagkamatarong. Kay ang pagkamatarong simple ra kaayo. Maglakaw lang ka nga duol. Remember? Close fellowship with the King. It's now your decision. Unsa man ang imong gusto nga maglihok sa imong kinabuhi? Unsa man ang gusto nimo nga mag-activate sa imong kinabuhi? Kamatayon o kinabuhi? Hingpit na adlaw, TGFM Nation! Yes, greetings all the way from the hill of Zion. And among welcome ang tanan nga naa sa Simbalay karong adlaw. And we welcome sa tanan, especially sa mga atuang hosts ug atong mga facilitators. Weekly amo gina-acknowledge kay kabalumi. Dako kay mo role and responsibility para sa mga katawhan na kapalibot sa inyong komunidad, no, sa inyong dakbayan, no, na Naslay Avenue makadungog, no, sa gospel, sa maayong balita, no, karon sa mga katapusan na mga adlaw. So we welcome everyone. Sa mga kunay mga first time, we welcome you also, no, hingpit na adlaw sa inyo diha. Okay? So sa pila ka semana na nang atong gina-highlight ang kaning good news,
ang gospel of immortality, atong i-remind ng atong sarili na kini nga maayong balita dili ni siya bag-o, no? Kay nasulat naman ni siya kaniadto pa sa panahon pa sa mga apostoles. In fact, before pa namugna ang kalibutan, ang kinabuhi nga way kamatayon, no, naa naman ni nagatubod na sa katawhan, especially sa unang tao nga gibuhat, no, in line sa katuyuan sa Ginoo. Tama ba, right? No, so dili ni siya minugna sa tao, kay kabalo man ta sayod ta na kita tanan, no, ang tao gigama, gininhawa gud ta gikan sa Ginoo. No, gigama, minugna o gininhawa gikan sa Ginoo. So, yes, kabalo ta na sin, because of sin, tungod sa sala, na-corrupt ang tao, niya ang mao na nga nahulog ta sa sala, and then ang kamatayon nakasulod sa atong kinabuhi. Tama ba, right? So, though it was corrupted tungod sa sala, pero ang seed of immortality anaa nagpabilin sa atong kaunuran or DNA hangtod sa pag-abot ni Kristo nga maoy tinuod nga adunay revelation sa immortality ug maoy naghatag kanato balik sa DNA nga immortality. Mo na makadeclare kita nga naa kay Kristo, pwede gyud aduna gyud kinabuhi nga way katapusan ug dunay kinabuhi nga way kamatayon. Nabata diha? Right? So that's the good news nga naa kanato labi na karon panahon na nga naa na sa katapusan ng mga adlaw. Si Peter ingon siya, Apostle Peter ingon siya, no, na being born again not of corruptible seed. So daw ingon diha, ang natawo pag-usab dili gikan sa liso nga madunot. Kisa man diha mga natawo pag-usab na born again, kisa man born again, no, na born again daw ta dili gikan sa liso nga madunot, kundili gikan sa dili madugtang na binhi. Uncorruptible seed, pinaagi sa pulong sa Dios nga buhi og magpabilin nga buhi hangtod sa kahangturan. So ang seed, no, nga naa sa tua, no, na naa kay Kristo is dili madugta. The seed that we have in Christ is incorruptible. Okay? Sa panahon or sa dihang ni duol ka kay Kristo, you come into Christ, no, na born again ta. Tama ba? Na tao ta pag-usab, na birth ka, na born ka into Christ. Then nahimugso ka dinha sa gingharian sa Ginoo. Then kana nga corruptible or kana nga incorruptible si dili madugta nga liso nga binhi na buhi. Kay naara man na siya, dormant man na siya dormant lang siya hantod sa makaila ka kay Kristo. Nabata diha? Right? So 1 Corinthians chapter 15, unsa ingon sa Korinto, in Christ all shall be made alive. So tanan patay diha kay Kristo mabuhi. So apil na diha kanang liso nga immortality, liso nga dili makorrupt. That incorruptible seed, apil na. Tama ba, right? Tama ba? Right pa. Okay? So, di na kay Kristo nagpamatuod nga mabuhi ang tanan. Hindi mo tapat, mabuhi ka. Come on. Ha? Ang dili makorrupt nga liso na banhaw pag-usab pinaagi sa pulong sa Dios. Ug ang pulong sa Dios kabalo man ta nga mao ang Ginoong Hesukristo. Tama ba? Kay siya man ingon sa Biblia na siya ang sinugdanan, sa sinugdanan mao ang pulong, ug ang pulong kauban sa Dios, ug ang pulong mao ang Dios. Ug ang pulong gibuhat nga tao ug mipuyo taliwala kanato. So tama ang giingon ni Pedro nga ang natawo pag-usab ang born again dili gikan sa liso nga madunot, kundi gikan sa madili madugtang liso na binhi pinaagi sa pulong sa Ginoo. So kining pulong sa Ginoo maoy naghatag og kinabuhi sa dili madugtang na binhi. Kay nga naman, kay ang pulong sa Ginoo buhi og magpabiling buhi hantod sa kahangturan. Amen. Amen. So ang binhi nga dili madunot nga anaa sa ato kay buhi na karon sa ato og naghulat lang nga ma-activate para
makapakita para mag-manifest atong kinabuhi. Bata diha? The incorruptible seed that's in us now is alive and is waiting to be activated. Naghulat lang ni nga ma-activate nimo para makita. Tanay mo tapad. Hinay, makita ra na. Okay? So, ang real na seed war, namatay ginatawag na seed war, dili ni siya war between the seed of the woman against the seed of the serpent. So, kani daw nga seed war, okay, dili ni siya ang gubat, no, nga seed nga gikan sa babae o ang gikan sa seed nga gikan sa serpent, sa bitin. No, it's not. No, it's not the war. It's not the only war between the offspring of the woman against the offspring of Satan. No, dili lang ni children of the woman and the children of Satan. Okay? Dili lang. No, the real seed war, ang tinuod na gubat, okay? Seed war is within the consciousness of man. That's right. Okay? Kaya ang battle, ang tinuod na gera, wala sa gawas, naa sa sulod sa tao. Tanawin mo tapad. Doon na ba nagiatubang na gera? Wala sa gawas, naa sa sulod na. Tama ba, right? So, ang tinuod nga gera sa binhi kay naa sa sulod sa panghuna-huna, consciousness, sa tao. Ang gera, dili sa gawas, naa ni sa sulod sa atong kaugalingon. Kaya ang real seed war is between the seed of incorruption, kanang liso nga madugta, against the reigning seed of death and decay. Kana, makita niyo diha. Amen. So, ang seed war is between the incorruptible seed of the righteous or righteousness against the corrupted seed of sin. Mao ni ang battle, mao ni ang war. Mao ni ang war. Dili lang ni war nga gikan sa mga katawhan ni Satanas o katawhan sa Ginoo o sa babae. Tama ba? Nasabdan to? No. It's actually from deep within. Kay diha sa sulod nato, dunay nature nga nakigbisog, nakigubat, nakig-away, no? Nakig-away batok sa nature sa sala or sa pagkamatarong. Mao na ang battle sa sulod. The real seed war is against sin and against death. So this is the battle, mao ni ang away, mao ni ang gubat, mao ni ang unsa pay lain unsa word sa battle. Mao ni ang gera, no, sa matag usa nga atong ginabitbit, mao na atong ginapaglaban. Mao na kung struggle ang matag katawhan, tanawon mo tapad, tao ba na? Na ang struggle ana wala sa gawas, nasa sulod, no, between righteous doing right and between doing what is not right. So sala or pagkamatarong. Kaya napod ba battle between good and right. So ang atong identify usa kining tama, righteousness ug sala, which is dali ra. Kay para pag mo grow na ka, ang ato na pong i-battle kung unsa ang tama ug unsa ang maayo. Kana lisod-lisod na siya. Mo na dapat motubo jud ka. Naba mo diha. Okay, hinumdumi nga ang sala mao'y naghatag sa kamatayon ug dahom tungod sa balaod. So tungod kay nay balaod, nagamhanan karon ang sala. Mao na kay nagamhanan man ang sala, naa na po'y gahom ang kamatayon. 1 Corinthians chapter 15, tanaw na to ni. It is sin that gives death its sting, no? Ang sala daw mao ang naghatag sa kamatayon ug mala. Kabalo mo siya mala? La. Sting, la. Laba, unsa tawag na? Iyang sting, iyang la. Ang sala mao ang naghatag sa kamatayon ug mala. Ug ang balaod mao ang naghatag gahom sa sala. Klaro ba na? Mao nang bisan si Apostol Pablo, og struggle gid siya. Tama ba? Right? Struggle siya sa pagbuntog, sa pagtagdan, unsaon niya pagdaog ani nga gera. So, he himself, Apostle Paul, struggle. Same thing with me. Nakita tanan na kay Kristo, struggle gid ta. Labi na tong wala pa kay Kristo. Mao man na nakita sa una, ako sa una, struggle jud kayo. I mean, kabalog ka nga ang imong binuhatan dili tama, pero panindigan na lang nimo kay mao may imong naandan. Unya, mo rason na lang ka nga tawo ra jud ko. Mao po na si Apostol Pablo, tawa, unsa ingon niya diri? Roma 7, unsa ingon niya diri?
Kay nagkinabuhi ko nga walay balaod kaniadto. Sa una wa daw siya balaod. Mao yang kinabuhi sa dihang niabot ang balaod, nahimugso ang sala. Og diha namatay ko. Nasabtan ninyo? Yung sa ni pa sa una wa man daw siya balaod, no? Pero to niabot ng balaod, nasabtan niya nga balaod, nahimugso na no ng sala. Ni-activate ang sala ba? Ngano ma-activate man sala, pangutanong ngano? Kaya di man nimo ma-obey ang balaod. So, niya ingon sa verse 10, ug ang balaod na para sa kinabuhi, supposed to be para sa kinabuhi, maayo ang intention, mao'y nagdala kanako og kamatayon. Nga supposed to be ang balaod, mao'y maghatag kinabuhi, mao na noy nagdala saya sa kamatayon. Nga naman, kay di man niya ma-obey ang balaod. Sa ingon diya, gigamit sa sala ang mga sugo aron libungan ko, gidisib ko. Gigamit niya ang mga sugo aron maoy ikamatay nako. Sala ba na sa sala? Ha? Sala ba sa? No. Unsay ingon ri? Verse 12, apan ang balaod mismo balaan. So dili sala ang balaod. Og ang mga sugo ang mga sugo nini balaan, matarong og maayo. So, unsa man ang nahitabo? Naunsa man pagkahitabo? Ang balaod ba nga maayo, maubay, makapatay kanako? Siyempre dili. Gigamit sa sala ang maayo aron ako masilutan og kamatayon. Mao na ron. So, gigamit karon sa sala ang maayo aron masilutan ka. Kaya nga naman, di man nimo ma-obey, di man nimo matuman ang balaod. Mao na karon ay imong sala, musamot na siya kagamhanan. Mao magbitbit sa imo sa kamatayon. Ngano may magamatay? Mamatay ka ngano man, mamatay ka sa guilt, condemnation. Abata diha? Mao nang makita nato kung unsa kadautan gyud ang sala, ingon si Pablo. Mao nang makita nato kung unsa kadautan ang sala. Gigamit niya ang maayong sugo sa Dios para sa iyang mga daotang katuyuan. Mao na ang sala jud. Dili nimo pwede i-sugarcoat ang sala. Dautan gyud ang sala. Tama ba ta? Nabata diha. So, ingon si Pablo, iya lang gipakita ang kamatuoran ba? Ipakita lang niya nga ang rason ngano na-establish ngano na ay balaod, nagbutang og balaod ang Ginoo kay tungod sa sala. Kay kung walay sala, walay balaod. Mao nga kung tan-aw nimo nga ang balaod murag gahatag lang og pagkondenar kanato kay tungod ang sala gigamit niya ang mga sugo sa Ginoo para mosamot tagkapakyas og pagkamakasasala. Syaro Bisaya lang yan, ano? Sabto naman siguro, no? Madali naman sabtan, no? Wala lang may lain. Di, naman po nato i-translate og English, no? Bisaya man tantanan. So, sa tinuod lang, kung wala gisala, wala untay balaod. Wala po untay kamatayon. Pero tungod kay nakasala man, mo na butangan og balaod. Kay para mahimata ang mga tao nga kining butang nga sala. Ang problema, kay wala kay gahom mo disobey o mo obey anang balaod. Mo na kinahanglan nimo si Kristo. Mo na ingon si Pablo. Ingon Pablo, unsa ingon der? So, ingon si Pablo re, ang trouble daw is not with the law. Busa ang problema dili ang balaod. Wala problema sa balaod. Kay espirituhanon og maayo man kini. Ang problema naa kanako. Tanay mo tapad. Kana ang problema. Kay tawhanon ra kaayo ko nga naulipon sa sala. Mao na nga tong mga rason sa una, di ba? Tawo ra man jud ko. Tawo ra jud ka, tinuod. Tawo ra jud ka, ulipon sa sala, labi na kung wala kay Kristo. So mao gina atong mga rason permente. Para ra man na sa kuha sa una. No, pag mutanaw ko pagsigutan ng Biblia, di jud ta mag-apel-apel dia kay kabalo man ta unsay unsay unod sa Biblia, puro man na balaod. So kabalo man ka nga, wa man kay gahom nga muubean ng balaod, di ka mabasa kay magilty ra ka ana. Tama ba? Mahulog ra nung ka sa makasala sa mod kay may balan pa nimo ubang balaod, nya mao imong gina-practice na, pati nimo dako ang sala. Mas maya na magpabungol-bungol, magpatik-atik. And mao na mga katawhan karon kana usay mangimbita sa imbitahon nimong simbalay, dili mo join, magpabungol-bungol ngano man kay na may guilt. Kabalo man sila nga dili nila ma-obey na. Ang uban po di pa gusto magbag-o. Ang uban kay dili pa nila gusto undango na kabalo sila nga dili sa tama. Kaya ang ilang una-huna po nga tao ra man ko di man jud ko mabag-o. Mao po na ang problema which is tinuod na siya kasi imagine mo si Apostol Pablo mao po dang yang problema.
So makarelate ta, ini mo tabad makarelate ta, okay ra, imo ta okay. Padayon lang gyud ta, amen ba? Right? Okay, unsa ni Apostol Pablo, busa ang problema dili ang balaod kay espirituhanon ug maayo man kini. Ang problema naa kanako kay tawhanon ra kayo ko nga naulipon sa sala. Dili gyud nako masabtan akong kaugalingon, ingon si Pablo. Kay kung gusto kong magbuhat og matarong, dili nako mabuhat. Kabaliktaran Hinuon na ako mabuhat nga maoy akong gikalagutan. Imagine mo na ang gikalagutan nimo maoy mong mabuhat. Kabalo ka nga dili tama, naglagot na gani ka, mabuhat lagi po nimo. Kasi di maglagot sa mot. Imagine mo na dili lagi ko pero padulong ka didto. O di ba? Struggle is real. Hindi matabad, struggle is real. Come on. Ha? Ingon siya, gustuhon man ako buhaton ang matarong, di man pud mabuhat. Gusto nako buhaton ng maayo, dili nako mabuhat. Ang dautan nga dili nako gusto buhaton, mao na Hinuon ang mabuhat. Ambot lang yun. I mean, I know kani siya nga topic, no? Nga kani siya nga sabot kayo ta nga wala gi gahom ang tao batok sa sala. Mao gid nga pasalamat gid ang tanan diha kay Kristo. Ha? Imagine mo na si Pablo na mismo ang dautan nga dili nako gusto buhaton, mao na Hinuon ang mabuhat. Oh. May patong mga tao nga wa kabalo nga dautan. Kay normal man sila dautan day ni, no? Pero kanang kabalo ka nga dautan, unya mabuhat nimo, pwerte ka miserable na siya. Oh, mo na ingon si Pablo, maong nakita nako ni nga balaod. Nakita niya ni siya nga balaod. Unsay nga nakita sa balaod sa kinabuhi, yan nakita. Unsay nga nga kung magbuhat ko og maayo, ang dautan ang kapatigbabaw kanako. Kana magsugod na kagbuhat og maayo, pila sa inyo karon magsugod na kagbuhat maayo, pero ang imuhang evil na noon ang murag kanang magdikta nga ayaw, dili lang. Dili lang. No, gihigugma ko o gikinasing-kasing ko ang balaod sa Dios sa akong kinabuhi. Love niya ang Word of God, love niya ang law, love niya ang commandment sa Ginoo. Apan adunay laing gahom sa akong kasuluran nga nakigbisog sa akong unahuna. Dunay power daw nasa iyang sulod nga naay war, naay nakigbisog sa iyang unahuna. Kini ang nagtukmod, grabe. Mauni ang nagtukmod kanako nga magapos ko sa balaod sa sala nga anaara galatay sa akong kaunuran. Kaya ang sala naman gud sa imong kaunuran. Tama ba, right? Tama ba? Mapatawin na namin ang nature, sinful nature. Tama ba? Nasa tong kaunuran na siya. Mao na ang pakigbisog nasa imong unahuna. Ingon si Pablo, nani siya kay kini karon kining balaod, kining gahom sa kong kasuluran, nakigbisog sa kong una-una, kini ang nagtukmod kanako nga maggapos ko sa balaod sa sala, balaod sa sala ha? Dili balaod sa Ginoo, balaod sa sala nga anaa gagaratay sa akong kaunuran. Flesh, kaalaot ba nako niini? What a miserable person I am in English. Kaalaot ba nako ani? Kinsa may makahaw-as nako sumala gikan aning lawas sa kamatayon. Kinsa may makaluwas nako ani nga struggle. Kinsa may maka set free nako ani nga struggle sa akong kaunuran. Nga padulong sa kamatayon. Unsay ingon dia? Unsay tubag dia? Salamat sa Dios. Hindi matapad salamat sa Dios. Come on, salamat sa Ginoo. Diha kang Hesukristo nga among Ginoo. Kay sa akong unahuna, yun siya, ako mismo gaserbisyo sa balaod sa Ginoo. Pero ang akong kaunuran, mao ang sala. Imagine mo sa iyang unahuna daw, no, ang iyang gusto serbisyuhan, ang balaod sa Ginoo. Pero tungod sa iyang unod, sa iyang flesh, na ang iyang maserve is ang sala. Pero salamat sa Ginoong Hesus. Ano man. Kay, singon diyan sa chapter 8, busa karon wala nay makakundina para sa mga anaa kang Kristo Jesus. Nga wala magkinabuhi, wala ga walk, wala ga sunod, sumala sa unod, kundi sumala sa Espiritu. Klaro nato ni no kay kinsa ning ma-set free sa condemnation, kato ra man pud tong mga gusto gid magkinabuhi sumala sa Espiritu.
Mao gid ni ang maset free. Pero katong magpadayon, katong okay ra nga bound sa iyang kaunuran, sa iyang flesh, ay di mo pud na sila kabati og kundi na. In fact, ang ilang hunahuna normal ra. Mao man ang problema. Kay abi nimo ang imong ginabuhat tama, normal. Kay mao pud ang makita nimo sa kadaghanan, sila gani mao man ang tendency. Ang kanaga sila, mo daw imbitahon nimo bantao, mga uy, join tag mo sa. Ay, kato si kuan mas kailangan nila to. Kano mo ana? No, nga mutudlo noon sila sa laing tao kay ang tanaw nila sa sarili, okay ra sila. Oh, so wala sila pagkabati nga kanang condemnation kay ngano man pangutanong ngano? Kay ignorante man sila sa balaod. Pero deep within sa ilang kaunuran, sa ilang sulod, kabalo sila nga dili tama. Ila lang bungol-bungulan. Nabata diha? Mao na matingala ka nga kaning mga tawhanan ni sila, mao na ni ilang buhaton. Ilahang i-replace ang tanan mga kabalaka, mga kaligot-got kalagot, ilang i-replace og kanang temporary nga kalipay. Iagi na lang sila ginom-inom, iagi gubog-hubog, iagi og sugal-sugal kay para temporary matanggal na sila munahuna. Mao na tanan na sulod sa bisyo, bisyo na nila kay nga naman musulod sila another dimension, another world nga para dili nila madunggan na siya nga tingog nga nakasyagi sa sulod dili na tama. Mao na ilang ginabungol-bungulan. Unya ingno nimo mag-join tag unsa, mag-process ta magunsa, dili man nila makita nga mao'y solusyon. Kaya nga naman mao na may dagan sa ilang kaunuran. Hantod dili sila makabati og kanang grabe nga kanang emptiness, kanang grabe nga mabitaw ng uban nga agi gyud aksidente. No, ipaagi jud kanang realization nga kanang makaingon jud na anugon ang di ba uban kanang mga matay ang barkada, mga matay ang silingan na makaingon sila, hala, kalit lang nawala. Saka makarealize. Ang uban kay makarealize, so pa dyan buhaton. Tanawin mo tapad, may nalang kay nana simbalay na karon, no? Ang mga tao na panagapon sa gawas, kaya naman, mas inana sila makita silang palibot nga di maayo, magpabilin nagyapon. So, realidad ni karon. Ngay kung si Apostol Pablo sa panahon niya, guys, struggle guys siya, saan lang kita karon? Tama ba, right? Pero ang gahom sa Ginoo mas powerful. Busa diha kay Kristo sulbad ang atong problema. Walay condemnation tanan nga naa kay Kristo. Labi na katong nagpuyo, katong maglakaw, sumala sa balaang espiritu. So wala gi condemnation sa imo. Ikaw, ako karon. Wala man ko nagaingon na wa na jud ko sala. Makasala ra magyapon ko pero walay maka-condemn nako ngano man kay gasubay ko sa iyahang gusto nga may tabo sa akong kinabuhi. Kabalo ko nga di pag ako ma-perfect na pero on the way to perfection na. Nabata diha. So walay maka-condemn sa kuha kay ngano man proseso man tang tanan. Ang akong tinguha nga tanan maobe ug di na ako mapakyas ang balaang espiritu sa akong kinabuhi. Tama ba? Tama ba? Ha? Right? So unsay ingon sa verse 2? Unsay ingon ni Paul? Kay ang balaod sa espiritu sa kinabuhi nga naa kang Kristo Jesus maoy maghatag kanako og kaluwasan gikan sa balaod sa sala nga nagdulot og kamatayon. So mao ni ang purpose sa kaning teaching nga naa ta aning age of war. Kay kinahanglan nato makigbisog, makigbatok, makig-away aning kaning gera nga naa sa tong kasuluran. Na may gera nagana, maski asa na manggera magdunggan nato karon pero ang pinaka greatest battle nga aton dapat i-conquer, aton daugon kanang naa sa imong kasuluran. Kay lisod kaayo nga magbitbit og guilt, magbitbit og condemnation, magbitbit og kabalo ka nga dili tama. Nga naman mao nay makawagtang sa kalinaw sa imong hunahuna. Mo na daghan mga tawo karon latagaw ang utok. Nga naman tungod ana bitbit nimo ang kaunuran nimo nga naa ang balaod sa sala. Wala may lain solusyon na. Pangutan na ko unsa ra. Si Kristo ra man gyud diha sa gingharian sa Ginoo. Nabata diha? Mo na ingon si Lord, unsa ingon ni Jesus. Okay, unsa ingon ni Jesus, okay? Matthew chapter 12 verse 30. Unsa ingon diha? This is war. Gubat kini. Unsa ya? Gubat kini gubat kini og walay lugar nga neutral. Kay mga tao biya karon ganahan kay neutral, ganahan kay kanang balanse lang ta, balanse ka diha. Dili pwede. Kinanglan sa gubat naa kay kampo. Og mamili ka dapat og kampo. So dili ang problema ni kay di mo pud ka mopili sa kampo sa yawa.
Wala mo pa yung nga, diri ko sa kampo sa yawa. No. Hindi, wala man po. Pero ang problema nato, ingon ni Jesus, gubat kini, o walay lugar nga neutral. Kung wala ka sa akong kiliran, kaaway ka. Namon ang question. Na ba ka sa kiliran sa Ginoo? Kay kung wala ka sa kiliran sa Ginoo, kaaway ka. O kung wala kay matabang, gadugang ka lang sa problema. Kung wala kay ginabuhat pud karon, wa mabug ka sa kampo sa Satanas, wa mabug ka sa kampo niya, pero naapod ka sa kiliran lang ni Jesus, pero wa pud kay matabang, gadugang ra pud ka sa problema. Klaro ba na kayo? Mao na naagid tay tinuod na pakigbisog, pakig-away, pakiggubat ug wala sa gawas naa sa tong kasuluran. Tanaw na to unsa na yung remaining mga verses. Unsa ingon ray? Padayon na daw na kay next week, mas taas pa ni. Hotdo na to ng Book of Romans. Okay. Romans chapter 8. Same chapter. Verse 3 na ta. Kay ang balaod, walay mabuhat, kay huyang kini sa tawhanong kaunuran. Huyang daw ang balaod, no? Kung sa tawhanon lang. Ang balaod ba? Ang balaod, no? Dili gid makabuhat, no? Walay mabuhat, kay huyang kini sa tawhanong kaunuran. Fleshly lang, walay power ang law. Maong gipadala sa Ginoo ang iyang bugtong na anak sumala sa tawhanong unod nga makasasala para hukman ug wag tangon ang sala sa kaunuran. Kaya ang sala naglatay naman sa kaunuran, flesh naman. Tama ba? Nipilit na ba? Nanadya sa imong kaunuran na, mura bag ang gininhawa nimo sala na. Unsay makawagtang ana? Nga wala may gahom ang imong flesh. Nga wagtang nga muubayan ng balaod. Mo na gipadala ang atong Ginoo nga naay lawas, nga naay flesh, naay unod, para ikondem, para wag tangon, hukman, ang kanang sala, nga nas kaunuran. Kay nga nun, pangutanong nga no, kay ang unod, ang flesh ni Kristo, wa may sala. Wa man siya dugo, wa man siya bahid na dugo, nga makasala. So siya ra ang karapatan, nga mo kondinar, o mo hukom, ana, nga sala, ana, nga unod. Klaro? Aron matuman, ang pagkamatarong nga gikinahanglan sa balaod alang kanato nga wala nagkinabuhi subay sa unod kundi sumala sa espiritu. So, para ni kanato nga gustong magkinabuhi uban ang Espiritu Santo. Tama ba? Right? Kay katong mga tao nga nagasubay, sumala or subay sa ilang kaunuran ay struggle gisla forever. Kay ang mga nagkinabuhi, sumala sa kaunuran, nagatutok, no? Ang utok, perminti lang, bulay lain unod, kundi mga butang, nga unsay naa, makapalipay sa unod. Apan ang mga nagkinabuhi, sumala sa Espiritu, ang utok nga nagadagan sa mga butang sa Espiritu Santo. Sa mga Espirituhanon. Tama, klaro? Kaya ang unahuna sa tawhanong pangutok, mao ang kamatayon, apan ang pangunahuna sa Espiritu, mao ang kinabuhi o kalinaw. Klaro? Tungod kay ang tawhanong pangutok kontra sa Dios. Ang tawhanong pangutok kontra sa Dios. Di kay dili kini makasunod sa balaod sa Dios o dili gyud kini mosunod. Fleshly ba ang utok gyud sa tao, lisod gyud na di gyud na makatuman sa balaod sa Ginoo. Mao nga kadtong anaa sa iyang kaunuran, dili gayod makapahimuot sa Dios. Karon, mao ni ang atong battle. Unsa man ang imuhang tumanon, imong unod o ang Espiritu Santo. Mao kini ang tinuod nga giyera sa atong kinabuhi karong katapusan ng mga adlaw. Unod or Espiritu. Mao na ato ang padayunon nga isgutan unsaon nato na siya nga para magmadaugon ta aning giyera sa katapusan ng mga adlaw kay di ta mosugot nga malaglag ta pag-abot sa panahon. Amen. Salamat kay Lord aning nga time, salamat aning Lord nga grasya nga pagpadayag kanimo kanamo Lord para masabtan namo nga ang tinuod na giyera nasa mong kaunuran, nasa mong sulod Ginoo. Dili mi mawad-an o paglaom kay naa kay Kristo ang gahom nimo. Ug kami nga naa kay Kristo madaugon. Salamat kay Lord. Na diha kay Kristo kami tanan victorious Ginoo. Salamat nga makadeclare mi nga kini nga gahom Lord mao'y maglatay sa mong kaunuran para maka-experience mi og tinuod nga kinabuhi na walay kamatayon. Dinha sa among pagtuo
kay Kristo Jesus lamang. Salamat kayo. Trusting Lord, ang tanan mga simbalay, Lord, hosts, facilitators, mga guests, Lord, mga disciples, tanan, Lord, na naa nagapaminaw, Lord. Akong declare sa ilaha, Lord, na ang biso, ang seed, Lord of God, para sa pagkamatarong, ang naa kanila, maglatay, sugod karon ug sa ilang tibok na pamilya, para makadeclare sila confidently, immortality, death impossible. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Perfect day sa tanan. Hingpit na adlaw sa tanan. See you again next week. Perfect day, everyone. Ako rin si Jeffrey Amado, 33 years young. Ako rin trabaho karon, naga-decor, nagaluto, ug lahi-lahi nga mga event. Ako rin kinabuhi sa una, no, puno og kanang inom, sugal, wala ko kabalo asa akong kinabuhi, padulong. Tanan akong mga ginabuhat na wala naka-align sa Ginoo. Last 2008 no na napatay sa ako ang papa, ako ang mama, kay that time no na ako mama magud mahilig maguna siya og kana bitawng bisag unsa ang lang makita ginhalaran nila, so nagpromise sila og baboy no, kato nga baboy instead nga para unta sa katoy halad no. And November 1 no nahitabo ako ang papa no, pag uli sa akong mama gikan ng laba, napatay niya ako ang mama, kaya sudlan siya datang espiritu instead nga kato nga baboy para unta toy halad, na change siya sa ano kana bitawng na nabaligya niya no sa ako ang mama. Wala na ako damhang anong may tabo to, kaya ako mamagpapa buutan, pero sa devoted Catholic no, bisag unsay makita ginahalaran na nila, so that's why na dismaya ko sa pangitabo sa kuang family nganong nahitabo to siya sa kuang mamang papa. On that day nga nahitabo sa akong mama no, naapoy nahitabo sa akong ginabuhi nga na ako'y gibantayan nga bata, nagipatulog na akong bata, tapos nisabay po kong tulog, and on that day parang nasabay siya o pagkamatay sa akong mama nga all day na wala ko kamata. Gitabang na lang ko nila nga abi nila kanang patayin ako. So gidala ko nila sa ospital no, abi nila na ako sakit. Pag-check sa doktor no, wala dai ko sakit. Nagpasalamat ko sa Ginoo nga nung gitagaan pa ko niya chance no sa ikaduhang kinabuhi. Pagkagabi no ano po ko gignan po ko nga imong mama Jeff patay na. I cry to the Lord nung anong nahitabo ni siya. I joined the DA 2012 and invited me sa ko ang igsuon. That time gi-invite ko niya dati na siya sa kuha Jeff, nagsabay tayo simba, so dili man ko mo simba kay busy sa trabaho. So naay leader niya rito nag-adto, nag-life group sa kuha, isa may og kanang balay, so wala ko'y choice no mo sabay jud ko siya ana sa kuha Jeff. The encounter is very powerful, so kailangan mo encounter, kailangan mo sabtan imong purpose. So after the encounter I received healing no sa kuang life, because I'm an emotional before no, and very ano kanang ilumon, but grabe day ang hurt margana bitaw, so dili ko nimo mapatingog kung dili ko nimo tingugan inana ko before. So that's why I'm here no, na grabe ang transformation na gibuhat ni Lord sa kuang kinabuhi. Highlight na sa kuang experience sa Divine Encounter is Father's Love. Kay gamay pa ko, wala naman ko sa akong mamagpapa, kaya siyempre daghan man kay mino 15 may kabuok, so nagbulag-bulag mi bisag asa mi magpuyo sa akong igsuon. Wala jud ko ka experience sa akong papa nga gilab ko niya, but I saw myself in the encounter ba nga inana day ko kalab sa Ginoo nga ana siya sa kuha nga Jeff love jud kay tika 3 hours ko naghilak no, gipa-experience sa kuha ang the love of the Father na inana ko niya kalab no, ana siya sa kuha nga Jeff no, this is you na kung dili kalab sa imong papa sa kalibutan, but I'm here no to love you. Inana ang gugma gipa-experience ni Lord sa kuha no, sa encounter. After day A, I was kasi before
I'm so very emotional, even sa akong family na ako'y mga kalagot sa akong maigsuon, even sa akong papa no, na ako'y kalagot siya, but before siya nawala, napa-receive na ko siya, napasaylo na ko siya. Napasaylo po ko niya before ko nag-encounter. Nakita na ko ba na after sa DA no, na grabe ang transformation na gihatag ginulod sa kuha. Ang sugal, inom, even sa I'm handler po sa manok before no, nawala dito tanan no, sa kuwang kinabuhi no. I'm so blessed with this encounter no. Nakita na ko ba na how God transform my life, my heart no, sa kuwang character no, the way we talk to the people no, dili jud kay kumutingog sa una. So diha na ko nakita ba na how God transform me sa kuang kinabuhi. We experience love of the Father and it changed my character no. He gave me the vision no. Before na walang-wala jud ko kanabitang wala ko'y pananawon, trabaho lang for the sake na makakaon lang 3 times a day, maragana lang ako ang motivation. So that's why sa encounter rin ako na ano ba na nagdibag ko jud ko sa Ginoo. Isa sa mga transformation sa akong family is the time ang God is ano siya kanang sige kasakit. The time nga wala pa akong encounter akong family, sige na sila adto og kanang hospital. But that time I encounter God, gisurrender na ako tanan sa Ginoo. Ako ang family, ako migsuon. Wala na ko kadungog na nakaadto sila sa hospital. No, diha ko na ano ba nga, wow, grabe jud si Lord na maka-transform sa kinabuhi. Karon gigamit na pug ko sa ko ang family para mapa-receive ko na ko sila salvation. Dili lang para ni sa kuha, no, is for the people na gina-entrust ni Lord sa kuha. Karon nagapadayon ko og serve sa Ginoo ug sa mga tao na gi-entrust si Lord sa kuha, sa ministry na gi-entrust si Lord sa kuha ongoing Simbalay, Life Growth no, in every area sa Davao no, gigamit na pug sa Ginoo labi na sa family sa akong maigsuon na wala pod sa Ginoo, dili lang ni karon but for a long time no, to serve the Lord, to serving people, for transformation sa mga tao, dili lang para sa kuan ni para sa ubang tao nga mabag-o pod no, kailangan mabag-o. Sa makausa ako si Jeffrey Amado, ako ang prophetic name kay Noah, radically nga gibag-o sa divine encounter. What if one simple tool could equip you to lead with confidence, share the gospel of the kingdom clearly, and build a life group that truly transforms lives? Introducing the Life Booklet, a powerful, easy-to-use guide designed to help you lead life groups with clarity, purpose, and spiritual impact. Whether you're already leading a life group or dreaming of starting one, this booklet will guide you step by step in the simplest, most effective way in winning people back to God's kingdom. As this book is specifically written in 2 parts, wherein Part 1, Life Series meets people where they are, helping them find connection, encouragement, clarity about life, their identity, and purpose. Part 2, Pre-DE Sessions dives deep into the foundational teachings of our faith in Christ, unpacking truths that bring lasting transformation. So, don't wait. Pre-order your Life Booklet today by scanning the QR code and take your first step into life-changing leadership. Life Booklet. Simple, foundational, transformative. We've been transforming young learners here in Davao City, Philippines. Under the SEC-registered organization, Transform Marketplace Radicals, and in partnership with the DepEd Registered School, we offer an affordable distance education with the innovative and integrated curriculum designed to equip young minds and instill a right perspective in life. Curriculum: interest-led learning, integrated curriculum, DepEd Matatag, and Kingdom Principles from Life Hacks Beyond. Life skills learning, blended learning for modular and online. At Transform Academy, we are not just teaching academic programs. We are developing leaders, entrepreneurs, innovators, and agents of change who will make a positive impact in their communities and the world.
Our mission is to guide learners in pinpointing their purpose through self-discovery, anchored to the time-tested principles. So join us at the Transform Academy and be part of this radical transformation. Transforming youth, transforming nation. Imagine a place where your dreams become reality, where every member has access to wealth. Welcome to Dominion Credit Cooperative, where we provide opportunities for effective management of resources. Here at Dominion, you're not just a member, you're a co-owner. Together, we shape our future, share profits, and create opportunities for everyone in our community. As a co-owner, you have the power to invest in your own success. Imagine having access to guaranteed organic produce during food shortages, or even owning our own market, mall, or store as a cooperative. It is designed to make sure that every member has the resources they need today and for the future. At Dominion, growth is a community effort. Enjoy benefits like housing loans, scholarships for children, and special investments that reward you with steady returns. It's all about making connections and collaborations, building your business, and growing together. Listen to the stories of our members, people just like you who took a chance on a big dream and transformed their lives. Perfect day, everyone. I am Neil Angelo Likmoan. I'm the owner of DTF Printing Services, also known as Davao DTF Prints. I came to know DC Co-op because it was introduced to us by the community. And starting, I think, 2023, I started to become part of the members of the cooperative. So way back last year, I really desired to be on the edge of the printing business here in Davao City. That is why I really need to scale up the services that I am giving. So I decided to buy a UV DTF printer. It's really cost me a lot, and somehow due to unexpected event, I really need something to help me manage my finances. So through DC Co-op, I was able to make a loan for the additional for my down payment because the machine is there, but you need to at least pay half for the down payment. So the DC Co-op really helped me. So for those business owners who are there, and alam natin, diba, na there are really times that we need a helping hand. Our vision to be achieved, DC Co-op is one of the best cooperative for you. So whatever you are doing right now in expanding your business, consider being part of DC Co-op. Thank you so much. At Dominion, every success is celebrated because when one of us wins, we all win. Are you ready to be a part of something extraordinary? Join Dominion Credit Cooperative today and start your journey toward having access to wealth wherever you are. Your wealth is secured at DC Co-op.